Eto nasa isip ko ngayon. Ha? Hindi nyo man lang alam kung sino yung mga nasa 207. Diba? Kayo na mismo nagsabi, sila na mismo nagsabi, or management mismo nagsabi na friend kasi, kaya even wala ng log, nakakaano sila, nakakapag-check-in sila. Ngayon, alam nyo kung sino ang hanapin, sino ang tanungin nyo at kung sino makakapag-call out ng name nasa 207. Oh guys, napapasok nyo na kung ano yung isip ko. Ang tanong nyo dyan yung manager. Diba? Kasi friend daw nila yung manager eh, kaya even wala ng log sa mga names, total close friend naman daw nila. So, alangan naman na hindi kilala ng manager yun. Palabasin nyo yung manager, siya makakapagturo kung sino yung mga nasa room 2207. Tandaan nyo yan. Maniwala kayo sa akin. Manager ang tanongin nyo. Alam mo, so ito lang, antayin nyo mother ko. Pag mother ko ang rumatrat sa inyo, patay kayo. What's up mga katol? Actually, nung last vlog ko, nilamok ko si si Banat Bay. Yan. Ewan ko lang kung kung marirealize niya pa rin yung pagkagunggong niya. Okay. Ngayon naman guys, total, nabanggit ko na rin dun yung about yung sa kay Christine Gacera case. Parang parang may mali. 10, una ko siyang nakita 10 AM. Okay. And I tried to ayan ang 10 AM. Sabihin na, Christine, lipat ka sa bed or para comfortable ka. And then kasama ko ng time na gising na yun, si Ray Ingles. And then si Ray nagbibihis ready kasi uuwi siya. May asikasuhin sa nilipatan niya apartment. And then si Tina, nakita ko si Tina, humihinga pa. 10 AM, gumagano pa. Okay. And then, pero nakapigit lang siya. And then, hindi siya nagsasalita. And then sabi ko, Tina, tara na, maganon tayo, lipat ka na dun. Then sabi niya, nag-move, yung kamay niya, sa siya niya, then nag-move ko manon. Okay, sige, chat ka na muna, mamaya nakita ulit gising niya. Then, sabi ko, then gumawa ko ng lahat. And then, tinumutan ko si Christine. Bumalik naman ako sa pagtulog. Then, Romel, eto lang ha. Nahiwagaan ako sa'yo bro. Sis pala, sis. Sorry. Nahiwagaan ako sa'yo sis. Kasi unang-una sa lahat ha. Ito yun. Friend mo yung tao kamo, diba? Best friend mo yung tao. So, the whole time na natulog siya sa bathtub, may chance ka lang buhatin siya para ilipat na sa kama. Yan. Para at least mas komportable sana siyang makapagpahinga, di ba? Saka at least doon makikita mo kung ano sana yung yung sitwasyon niya, di ba? Kung talagang kaibigan ka, ako ang dami ko ng na-experience na yung lasing kami, ganyan, nakapag-inuman ako, tapos may mga babaeng kasama, pero yung walwalan talaga sila. Alam mo yung bubuka-buka na, yung hindi na alam kung saan uuwi, kung saan-saan lang natutulog. Yan. Ako nakikita ng wife ko, binubuhat ko yung mga katrabaho niya, yan. Mga kaibigan niya. Kalalaki kong tao babae yung binubuhat ko, babae yung mga friend niya. Okay? Binubuhat ko para ilagay sa mas komportableng higaan. Yan. Kunyari, nasa sahig, bubuhatin mo yan, dadalhin ko sa sopa. Yung iba naman, nandun na sa terrace, doon na ako ganun. Gagawin ko, bubuhatin ko yan, lalagay ko sa bed. Mga walang mali siya sa amin yun. Okay? Kasi, kung talagang concern ka sa sa friend mo, kung concern ka talaga kay Christine, dapat, nung nakita mo na siya ng 10 AM pala, tapos yung gumanon siya, diba? May chance ka pa sana na malaman kung ano yung sitwasyon niya. Hindi naman sa pinangungunahan ko na kumbaga parang malay ba natin, diba? Nandun na tayo, syempre malay ba natin kung diba? So, sa akin lang naman, sana ginaid mo pa siya. Kasi, tulad yan, mas wala na nga siyang wala na nga siya sa hulog kung tutusin. Kaya-kaya mo na siyang buhatin, kaya-kaya mo na siyang ilipat, wala na siyang palag. Pero, ang
Ang kagaguhan mo, kagagahan pala, di ba? Sorry, yan. Halikan kita Okay. Pinabayaan mo lang siya, di ba? Which is mali. Kinumutan mo pa. Ang lakas din. Alam mo, sayang ka, gwapo ka sana. Kasi beggy ka. Yun lang. Bobo ka nga lang. Truth hurts. Yan. Ay, ano pala, maganda pala. Yan, beauty ka pala. Ma-beauty ka pala. Wala kang concern sa kaibigan mo, yun ang totoo. Ha? Kasi, pinabayaan mo siya matulog sa, ano? Sa bathtub. Tapos, kinumutan mo pa. Partida, kinuha mo na sana ng ano, ng unan, di ba? Dapat, kumuha ka na rin breakfast niya. Dinala mo na rin sa ano. Di ba? Sa bathtub niya. Ginagawa mo. Kasi ng kama mo, Romel. Alam nyo, that time, ha? That time pala na nakita yung 4 hours straight na siya nagsusuka. Dapat yung panahon na yun, dapat sinugod nyo na sa ospital kasi first time yung nakitang nagsuka siya ng ganon. Di ba? Umabot na nga sa bathtub, doon nyo na siya pinagpahinga eh. Doon nyo na siya pinatulog. Doon nyo na siya pinabayaan. Instead sana tulugan nyo siya, kung dinala nyo na lang sana sa ospital, at least, di ba, buhay pa siya. At least na-save nyo man lang siya, di ba? Pero hindi eh. Kapabayaan ang ginawa nyo. Negligence kayo. Sa totoo lang. Dapat hindi nyo siya hinayaan na gano'n. Nakita nyo naman lang iba na yung ano niya eh. Iba na yung itsura niya, iba na yung galawan niya. Mas kilala nyo siya, di ba? So, first time nyo siya nakita ng gano'n, dapat doon pa lang nagtaka na kayo. Yung pagsusuka niya, normal yun. Normal na magsuka kasi nagiinuman nga, di ba? Nakainom. Pero yung 4 hours straight, ang pagsusuka kapag nakainom ka, isang ano lang, diba? Isang sukaan lang. Hindi yung paulit-ulit na parang hirap ka lang huminga. Nakita nyo na palang hirap na siya huminga. Dapat, guys, gays, yan, tinakbo nyo na sa ospital. Wala ba kayo ni isang kahit na sinong may sakin niya na, na pwede yung pansugod sa kanya? Kasi yung gano'n na pinabayaan nyo, tinulugan nyo pa, kinumutan nyo pa, antindi nyo rin. Tapos ito pa, tinanong kayo kung may possibility ba na na rape si rape si Christine. Anong sagot mo, Romel? Ito galing sa ito. Knowing Christine as my closest friend, na halos lahat ng ginagawa niya, sinasabi niya sa akin. For sure, kung meron mang ginawa ang kabila, sasabihin niya sa akin. Okay. So that's the first question. Number 2. Okay, ha? So, ibig sabihin nun, wala siyang sinabi sa'yo na na-rape siya or something. Diba? Thanks God, diba? Pasalamat tayo sa Diyos kasi wala siyang nabanggit na sa'yo. Pero eto, Romel, eto dito ka na-shoot. Pangalawang talong ni Karen Davila sa'yo. Would any of you be sure if nothing was put in her drinks? Ayan. Diyan ka madadali. Sorry. Nagkautal-utalan na kayo? Kasi dalawa yung nagkasubuan na kayo? Yung mga nasa kabila. Kung mapapasubo kayo. So kapag tinanong kayo, sigurado, nakakasiguro ba kayong walang nalagay sa kanyang iniinom that made her possibly react or vomit for 4 hours? Romel, tignan mo kung paano yung sagot mo. I don't know. You don't know. Oo. So hindi mo alam. You don't know? Hindi mo alam. Would you also know what she was drinking or take? Gago! Tangina. Paano hindi mo alam? Ha? Paano masabing hindi mo alam? Nakuwento ni Christine sa'yo. At yun ay nanggaling na mismo sa'yo. Na nabanggit mo kay Gigo. Yan ang pagkakamali mo, bro. Nabanggit mo sa isang kaibigan nyo. Tapos ngayon sasabihin mo, I don't know. IDK? Come on. Ano yun? Ha? Sabay bawi ka ngayon? Ngayon sabi mo hindi mo alam. Samantalang, di ba? Binanggit sa'yo na Christine, ikaw ang pinaka-close na friend na. Ikaw na mismo nagsabi na
if something happened to her, babanggitin niya sa'yo. Binanggit niya sa'yo yan, di ba? O bakit ngayon hindi mo banggit ngayon kay Karen Davila? Di ba? Ba't hindi mo ngayon mabanggit? Ngayon tinatanong ka. Alam mo ikaw, Romel, may pinagtatakpan ka rin eh. No? Ang malas mo lang, nakwento mo na kay Gigo. At hindi mo na pwedeng bawiin yun. Ha? Eto, panoorin mo ha. Okay. General, base po sa initial investigation, tama po ba si Mark Rosales daw po yung naglagay ng sinasabing puting pulbos sa inumin ni Christine? Kumpirmado po ba ito, General Danao? Well, ganyan ha. That is according to one of the revelations ng isa sa mga kasama niya. Ito po bang puting pulbos, General, we can say, ay posibleng party drug? O, di ba? Ayan, napakalinaw ah. Ayan guys, napakalinaw. Ayan, Romel, napakalinaw ah. Nabanggit na rin ng isa daw sa mga kasama ni Christine, which is, di ba? Nasabi ni Gigo na nakwento mo sa kanya. O, ayan, galing na kay General Danao yan ha. Bakit ngayon tahimik ka? Tapos sasabihin mo, wala kang idea. What the fuck, Romel? Diyos ko naman. Di ba? Ayan na. Kailangan po ba magsinungaling? Akala ba close friend mo siya? Akala ba ikaw ang pinakamatalik na kaibigan niya? Bakit ngayon hindi mo mapatunayan? Di ba? Bakit ngayon hindi mo masabi? Mabanggit mismo dun sa interview nyo. Ang sasabihin mo, I don't know. What the fuck? Siguro, hindi mo lang mabanggit kasi yun, hindi mo mabanggit sa kanya kasi, di ba, hinamon kayo ni Tulfo na magpa-drug test. Oh. Ngayon, hindi mo na ngayon ma-open or hindi mo na ngayon mabanggit na may nasabi si Christine sa'yo na parang may nilagay. Kasi, lahat kayo siguro malamang-lamang, di ba? Naka-party drugs kayo. Alam mo yung ecstasy kasi na yan, nasubukan ko rin sa Kuwait yan eh. Iba lang hindi ko talaga nagustuhan. Talagang hindi ko trip. Madidehydrate ka. Ang gusto mo laging parang laging uhaw. Pag hindi ka uminom ng uminom, alam mo yung labi mo, parang akala mo mag-ano siya, bibitak-bitak ganyan. Uminom ng any liquid. Diba? Ayan, alak or tubig. Tapos, yun nga lang, para sa akin kasi ang init sa tenga, sobrang init sa tenga. Andun na yung part na sound trip, yan, na party, yan. Yung magaslaw ka, sayaw ka ng sayaw, walwal. Meron pa nga time, nangyaring, alam mo kung sino makakasalubong ko? Ay, nakikipaghalikan ako, ganun. Kasi, na yung sex trip ang yan, ang may dudulot niyan. Diba? Kaya, sa akin kasi, may problem ako sa heart eh. Kaya hindi ko kinaya. So sa akin yun, parang alam mo yun, instead na may enjoy ko ganun. Wala, kumbaga palpitate ako nun. Yun ang nangyari sa akin, yun ang naging cause. Pwede mo siyang ikamatay kapag hindi kinaya ng heartbeat mo. Kasi unang-una talagang grabe ang init sa tenga. Parang alam mo yun, parang hot na hot ka talaga. Yun. Parang hayok kang alam mo na, makipag-flirt, kasi sex trip. Yun talagang Tapos, meron part dito na, na dalawang slot, okay? Putol-putol yung video. Kung mapapansin nyo guys, ayan 4:52 AM, Dasera with one guy, 2209. Sino yon? Sino yung one guy na yon? Tapos Dasera with one guy, 2209 running. Ba't hindi siya kinuhanan na bumalik? Bakit pa nipapunta lang sa room 2209? Diba? Bakit putol-putol? Diba? Yan, balik tayo sa'yo, Romel, ha? Diba? How stupid you are. Kasi, alang naman na magkwento lang nakasinungalingan tong si Gigo. Yan. Alam naman magkwento siya ng hindi totoo. Kaya nabanggit mo nga sa kanya na nasabi daw din sa'yo, di ba? Na may parang nilagay daw dun sa drinks niya.
Oh. Tapos ngayon i-deny mo na. Sabi mo, you don't have any idea. Fuck, come on. Napaka-stupid mo, bro. Patay na yung tao, oh. Kahit justice na lang sana ang ibigay nyo. Maawa naman kayo sa sa parents, sa family ng tao. Diba? Kung sa inyo kaya mangyari yan. Diba? Sana, kung sino man yung pinoprotektahan yung tao na, ito halimbawa na lang. 2207. Ha? Kayo kasi masyado kayong protektado eh. Masyado yung pinoprotektahan yung nasa 2207 eh. Okay? Ito nasa isip ko ngayon. Ha? Hindi nyo man lang alam kung sino yung mga nasa 2207. Diba? Kayo na mismo nagsabi, sila na mismo nagsabi, or management mismo nagsabi na friend kasi, kaya even wala nang log, nakakapag-check-in sila. Ngayon, alam nyo kung sino ang hanapin, sino ang tanungin nyo, at kung sino makaka-call out ng names ng mga ng mga nasa 2207. Oh, guys. Nababasa nyo na kung ano iniisip ko. Ang tanong nyo dyan yung manager. Diba? Kasi friend daw nila yung manager eh. Kaya even wala nang log sa mga names, total close friend naman daw nila. Oh, diba? So, alangan naman na hindi kilala ng manager yun. Palabasin nyo yung manager, siya makakapagturo kung sino yung mga nasa room 2207. Tandaan nyo yan. Maniwala ko. Imposibleng makapag-check-in sila ng without any login ng mga names kung hindi nila friend yun, or kung hindi sila, kumbaga parang naging backup nun ng manager na yun para makapag-check-in sila ng without details ng mga nila. Manager ang tanongin nyo. Alam mo, so ito lang, antayin nyo mother ko. Pag mother ko ang rumatrat sa inyo, patay kayo. So ito lang, nanahimik lang yun. Ha? So ito lang, hindi nyo napansin. Ha? Nanahimik lang. O kaya pansin nyo ba? Nanahimik lang mother ko ngayon. Pero pinag-aaralan niya si Romel. Yan, mga kilos ni Romel ang mga pinag-aaralan niya. Okay? Tandaan yun. Ako naman, ngayon ko lang ngayon ko lang napagtanto. Ngayon ko lang na-realize na walang makapagbigay ng mga kumbaga anonymous yung mga 2207. Anonymous silang mga tao. Walang makapagbigay kung sino yung sino yung mga nandun na nag-check-in. Which is, nakapag-check-in sila kasi close sila sa manager or sa management. Yan ngayon, hotel ang talongin nyo kung sino sila. Kasi may pananagutan, unang-una sa lahat, may pananagutan yung hotel na yan. Tama? Kaya kayong mga kayo, staff kayo dyan, gumanda na rin kayo. Kasi, parang nagiging kasabot kayo eh. Nako, magiging isang bala lang kayo. Yun. Yan ang kakalabasan nyo. Tandaan nyo yan. Pinagtatakpan nyo na yung mga nasa 2207 eh. Diba? Hindi makapag-check-in yan sa inyo kung hindi nyo mga friend yun. Diba? Sila na rin nagsabi na close friend nila yung management nyo. Kaya alam nyo kung sino man yung manager dyan. Or sino man in charge dyan sa hotel na yan. Alam niya kung sino yung mga naka-check-in sa 2207. Siya lang ang makakapag-point kung sino yung mga taong yun. Tama ako, mali? Huwag nyo sabihin nonsense. Pero, try to analyze po. Marirealize nyo lang na tama yung ko. Diba? Tama yung idea ko na ang tanongin dyan is yung manager or yung management ng hotel. Yun lang ko. Yun lang ang akin. Kaya, bust me once, I'll fuck you twice. Okay? Hindi makakalusot tong kaso na to. Tandaan nyo yun. At antayin nyo rin yung mother ko. Once sa mother ko ang rumatrat sa inyo. Romel, durog ka. Kaya, umamin na kayo. Kasi wala eh. Kawawa lang kayo. Kawawa naman yung dahil sa'yo, Romel, madadama yung mga yung mga hindi naman dapat. Yan, mga kasamahan nyo, madadama yung mga yan. Kaya, inshallah, yan. In God's will, yung kasong to, masolve na.